Hindi kilala itong si JJ Redick bilang isang magaling na defender, bilang isang manlalaro. Pero bilang isang coach, nako, magaling siyang dumepensa mga idol. Yung kanyang naibibigay na mga tips at mga tricks para sa kanyang mga malalaro ay nag-workout sa kanilang mga laban. At heto nga, sa kanilang huling 6 na mga laro, kanilang nalilimitahan lamang mga idol ang kanilang mga kalaban sa 100 points bawat laro. At wala pang kupunan ang nakapagpuntos ng lagpas 102. Naging susi rin to para sa Lakers na manalo sa kanilang mga nagdaang laban. Itong kanilang maagandang depensa. At kung isasabay mo yung magandang opensa, aba syempre napaka-effective po yan. Sa kanilang laban nga mga idol kontra LA Clippers, ito'y kanilang tinalo. Nangangahulugan mga idol na itong Lakers ay isa ring dark horse na kupunan sa playoff. Syempre, ibang usapan na sa playoff mga idol ha. Mas matimbang na ang experience. Kaya siguradong kung wala kang karanasan, especially yung mga malalaro mo, yan ang magpapahamak sa inyo. Mainit ang Golden State Warriors sa ngayon mga idol. As of now sa paggawa ko ng video ito, mayroon na silang 7 wins and 1 loss pagkatapos na kanilang makuha itong si Jimmy Butler. Pero mayroong isang manlalarong hindi nai-impress mga idol sa Golden State Warriors sa ngayon. Ayon pa mismo kay Rudy Gay, sa isang podcast, sinabi niya na hindi raw niya makikita itong playoff Jimmy Butler sa NBA. Hindi raw ito mangyayari mga idol. Ayon mismo kay Rudy Gay, para sa kanya, totoo lang daw ang kanyang sinasabi. Kung saan, nakadepende pa rin naman daw ang performance ng Golden State Warriors sa shooting ni Stephen Curry. Sa madaling salita, kung maganda ang inilalaro ni Stephen Curry, malayo-layo ang mararating ng Golden State Warriors. Pero kung sakaling hindi naman daw, siguradong sila'y mahihirapan. Yan mismong sinabi mga idol ni Rudy Gay. Ano sa tingin ninyo? I-comment lang yan sa comment section. Sa ating huling balita, hindi magandang kalabanin ang isang manlalaro especially kung star player pa. At yan sa ngayon ang ginagawa ni Coach Mike Budenholzer kay Devin Booker. Ayon pa mismo mga idol kay Devin Booker sa kanilang patuloy na pagkatalo sa kanilang mga laban, ang issue daw kasi sa kanilang kupunan ay yung kanilang coach ay hindi raw masyadong pinag-uusapan yung detalye sa kanilang mga pagkatalo. Imbes, palaging sinasabi raw na mag-move on na lamang sa kanilang susunod na laban. Hindi rin daw nagustuhan mga idol ni Coach Mike Budenholzer ang pagiging vocal ni Devin Booker sa kanilang kupunan sa mga timeout at sa locker room. Ayon pa mismo kay Chris Haynes, ay pinatawag daw ito ni Coach Mike Budenholzer at nagkaroon sila ng pagpupulong. Ayon pa sa impormasyon galing kay Chris Haynes, nagulat daw itong si Devin Booker sa ginawa ni Mike Budenholzer. Sasabihin ko na mga idol na mahirap kalabanin yung isang star player kahit na anong mangyari, balik-balik ta rin man, mas matimbang pa rin sa kupunan ang star player at siguradong masisibak talaga ang coach. Para sa akin naman ay wala akong nakikitang mali sa ginawa nitong si Devin Booker kung saan pinapakita lamang niya kung ano ang totoong leader para sa isang kupunan. Totally mahirap tong pinasok ni Coach Mike Budenholzer. Siguradong malalagot siya sa Phoenix Suns.